Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:52. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabago. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang marahay na aga po sa inyo kabos. Ako po si Junel Cuba. Sa headlines kan mga parata sa lado lokal, Food Security Summit kan Departamento kan Agrikultura sa Bicol, sinagibo. Mga tauhan kan Coast Guard District sa Bicol nagpartisipar sa Gender Sensitivity Seminar. Iba pang pamayukan mga barata sa lado lokal, opisina kan CDRRMO sa laog kan siyudad Kinaga, masubli na sananin mga heavy equipment, huli man kan kakulanganan pondo na itinatao kana opisina kan alkalde kan siyudad Kinaga. Sa iba pang pamayukan mga barata sa lado lokal, mga aktibidad sa Piña Francia Fiesta, kabali na dyan and Miss Bicolandia pwedeng ipasa pribado. Sa satuya pa nga pamayukan mga barata pa sa lado lokal, MNWD iguana nin na nasampulan na nagagamit nin illegal na booster pump. Sa iba pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, PNP sa Bicol padagos man sa pagtaunin ayuda dumanda sa mga personay kanda PNP Bicol. Sa iba pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, hahagadon kan sanggunian na panlalawigan kan na probinsya kan na Camarines Sur sa opisina kan na gobernador na gibo na sana na special gibo na sana na specialty hospital ang mga district hospital digdi sa laog kan na probinsya kan na Camarines Sur, arog kan na dyan sa banwaan kan na Sipukot na nagpatindog ang gobyerno probinsyal kan Camarines Sur nin sarong dialysis hospital o dialysis center. Iyan ang mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes at yan pagkatapos nin pagirumdum. Ang atugang liwata, marhay na aga. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na kita kan mga barata sa lado lokal, big partisiparan kan manlaylay ng mga stakeholders gikan sa sektor kan agrikultura asin para sira sa Bicol Region ang pinagaapod na Food Security Summit 2024 na ginibo sa negosyo auditorium duman sa parte mismo kan na probinsya kan Albay. Pinanginutan na nasambit ng aktibidad kan Department of Agriculture DE Regional Office No. 5 kaibaan an ahinsya araw kan Regional Development Council RDC, Economic Development Council EDC, National Economic and Development Authority o NIDA, asin man ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BIPAR. Tinutukan kan na summit ang timang strengthening food system through synergy and inclusive growth. Iyan tanganing mapadali ang dialogo sa pagultanan kan gobyerno asin man pribadong sektor. Hobeto kani bilugon ana mga resilient sa sistema para man sa food security asin pantay-pantay na pag-asinso sering man ibali ana mga programa sa lado kan agrikultura sa seal of good local governance.
sa paagiman kan kolaborasyon kan mga stakeholders gusto kanina siguraduhon na nadadangog asin natatawanin na atensyon ana mga pangangaipo kan mga nagpuproduser nin pagkakaan sa bilog na riyon Bicol. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, nagpartisipar ang mga tawan kan Coast Guard District Bicol, CGDBL o DBCL sa isinagibong Gender Sensitivity Seminar kasudma sa Function Hall kan Rawis Legazpi sa nasambit ng aktibidad piga tratar ni Lieutenant Shannon B. Buyukan, Legal Officer kan Legal Unit Bicol and Magna Carta of Women, mantang ipinagdulman ni Dr. Annabel Isaac Muta, Public School District Supervisor, ang mga konsepto kanda pagkakaigwakan pinakaapod na subjects sexual orientation, gender identity and expression and sex characteristic at sin gender fair language. O beto kada sambit ng seminar na ingkaminaron ang pagkakaigwakan sa runga makusug asin manda marhaya nakapalibutan para sa gabos anuman ang sa indang mga kasarian edad kana sa inda mismong kasarian o pagkatao o katuyuhan sa parte mismo kana komunidad apwer kaya tiga tawan doon kani anda makusuga ang sarong eksklusibo asin na digdi ana pagkakaigwanin maray na lugar kana trabaho na nagdudulot o nagbubunga nin mas matibay na organisasyon sa paagi kan arog kaning mga aktibidad mas pang pinagpapararom ana pag-intindi asin mana pag-sunod sa mga ley na may relasyon sa parte mismo kana pagkatao kan sarong personalidad naging dalan initanganing mas maging epektibo asin mana makasalumuha ang mga tauhan kan CGDBCL sa komunidad sa sarong sensitibo asin maray na paagi mantang ipinagtutulod man ang pagkakaigwanin barar kadahan maray na pagkakaigwanin relasyon sa pagultanan kan mga grupo para sa mas produktibong lugar asin man sa saindang mga trabaho. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, padagos an isinasagibong pagduol nin tabang pinansyal kan Police Regional Office No. 5 sa paagiman ni Police Brigadier General Andrew P. Dizon, Regional Director Paramad sa mga nadistroso nin Bagyong Pipito. Kasudma sa ginibong PRO5 Grandstand Camp, Brigadier General Simeon E. Ola duman sa parte mismo kanda probinsya kan Albay ipinagatao ana nasambit ng ayuda sa nasambit ng aktibidad nagduhol nin tabang pinansyal ana PRO5 sa 24 mga miyembros kan kapulisan sa Regional Headquarters Unit RHQ na grabing naapiktaran man kan na kalamidad na tuminama sa Bicol kabali na dyan ang Bagyong Christine asin man ang Bagyong uan super typhoon na si Pipito. Apwera kaya nagtagama manin suporta para man sa mga finance PNCO gikan sa manlain-lain na mga probinsya asin City Police Office. Anlakdang na ini iyo anda parte kan na advokasya kan Philippine National Police Bicol na siguraduhon na ang kapakanan kan mga personay kan sa indang mga tawan urog na sa panahon na igwa kan pinagaapod na kalamidad. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal, sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, 12 oras na brown out mamamatian sa sakop kan kaso Rico 2 puon sa Disyembre 1. Buyit padere sa detalye. 12 oras ang mamamatian na power interruption sa Pirang Banwa na sakop kang Camarines 2 Electric Operative Bukos at Pasurico 2. Huli sa Preventive and Corrective Maintenance ka National Grid Corporation of the Philippines o NGCP
sa Domingo, Disyembre 1, 2024. Napasad reaction ang mga member consumers uli sa weekend pa, sigun kay NGCP Communication Officer Nilda Somera. Preparasyon ini sa paabutol na Pasko na dakol ang pailaw asin sa pagsigurong maray ang bulos ng kuryente, alas 6 ning aga sagod, alas 6 ning pagkapon ng schedule brownout, alagad tulos man na ibabalik patapos kan trabaho. Sakop kaini ang Fillers 61, 62, 63, 64 asin Deca Northfield. Sa bilog na banawaan ng Kanakman, Magaraw, apwera sa barangay Karangkang. Bilog na banawaan ng Bubon, Kalabangga, Tinambak, asin si Roma. Para sa BBS News, Buhit Padares. BBS, basta bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang MNWD may nasampulan na sa mga nagagamit ng illegal na booster pump. Pigkumpirmar iyan kan tagapagtaram kan MNWD na si Chapi de la Cruz. Sinabi kani na may mga nasampulan na sinda kanda pagdakupa sa mga konsumidores na igwakan na pinagapod na illegal connection nin booster pumps. Sigun pa man ki de la Cruz bago pa man magpaluwas kanda mga impormasyon sa parte mismo kanda may napadaran na subot sindanin assignment implementing order na 1,258 na mga konsumidor. Gabus ini komersyo, industrial, asin man residential sa 1,258 may napadaran man sindanin 253 kan pinagaapod na notice of violation. 25 igdi ang napadaran naman ni notice of disconnection asin na 5 digdi naputulan na asin na ana natatadang 20 nakatalaan pang putulan na ngunya na simana. Padagos man ang pagpapagirumdum kan MNWD na daipwede ang illegal na koneksyon kan booster pump nin huli ta nakakaapektar ini sa bulos kan tubig sa ibang mga konsumidores. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, budget sa mga piyesta sa siyudad Canaga, mayo ni na nakatagamang pundo sa nagpapadagos na pagdangog para man sa budget kan lokal na gobyerno kan siyudad Canaga sa taon na 2025. Pigbulgar kan City Events Protocol and Public Information Office USIFU nangunya na taon na 2024 mayo manin na katagamang pundo para man sa mga piyestang pigkukondukta sa laog kan siyudad Canaga kana Santo Niño Festival, Peña Francia Festival, Charter Anniversary, kabali na dyan ang Kamugtagan o Kamundagan Festival. Sigun sa impormasyon, ang pundong ginagamit digdi, gigibuan na sananin o gigibuan na sananin paagi para man magkaigwanin pundo araw kan pagkua ninda pundo sa mga savings o hali sa mga sponsor saro sa Swiss Chundigdi sa Peña Francia Festival na preparado na ana pag magmanihara kana Miss Bicolandia ini ana ipapasa pribado na ninuli taharos kabanga kan nagagasto sa Peña Francia Fiesta na papaduman sa Miss Bicolandia sering man sa gabos ng mga okasyon na nagidigibo sa laog kan siyudad Canaga sigun pa man sa impormasyon na nagaabot sa 20 sa gunang 22 milyones pesos ang nagagastos kan siyudad Canaga sa pagsilibrar sana kanda piyesta. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Perya di Camarines binuksan na sa publiko sa Sarong Mall sa siyudad Naga. Darrell Banya sa detalye. Binukasan na sa publiko ang taon na Feria di Camarines na may temang La Vida Coco ato dinhi kan Department of Trade and Industry katuwang ang malaylain na ahensya mga small and medium enterprises sa Sarong Mall digdi sa siyudad Naga kanagatalikod na aldaw. Sobra sa 60 mga exhibitors gikan sa malaylain na banwaan digdi sa Camarines Sur ang naglaag nin mga stalls o mga saradit na tindahan para sa indang ipigo o orgulyong produkto arog kan mga handmade bag, banig, siring man ka na sighid, samhod,
pagakan Bicolano delicacy asin kadakol pang iba nagibo asin hali mismo sa nyog. Iyon ay na ni katulong taon sa pagkondusir kan trade fair tampok digdi ang pagbabakal kan mga produktong gibo kan mga lokal na food asin non-food na mga coconut farmers organization digdi sa bilog na probinsya ng Camarines Sur na matapos ini sa Disyembre 1. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang City Disaster Risk Reduction Management Office CDRRMO sa laog na Siyudad Canaga masubli na sana nin mga heavy equipment sa uli kan kakulanganin pondo na pinagtatao kan lokal na gobyerno kan naga sa pagpamamahala ni Mayor Nelson Ligacion. Ang City Disaster Risk Reduction Management Office CDRRMO kan Siyudad Canaga igwanin na tipo na 68 milyones pesos gikan sa balance kan lokal o Local Disaster Risk Reduction Fund LDRRF na dai nagamit sa ibang disaster risk reduction activity basado man sa Ordinansa Numerado 2024-128 sigun man ki Ernesto L. Camil an pamayukan na CDRRMO an pundong ini para kuta na sa mga heavy equipment arog kanda floating excavator kay puan man nindang dump trucks para man sa environmental sanitation alagad bayo man ako ang supply sa lokal sa ngunyan masubli mo na da ang CDRRMO sa ibang mga opisina nin mga heavy equipment ngunyan man uyon si Il Camil sa mga kamauutan ninda Engineer Alex Canning kan City Engineers Office, Engineer Jewel Martin kan Solid Waste Management Office na daina prioridad kan lokal na gobyerno kan naga anhaloy na nindang kahagadan na mga heavy equipment alagad sigun ki Il Camil may mga pangangaipo man kaya ang syudad arog kan ambulansya dapat kuta na tinatawan man daan ninda importansya ni Mayor Nelson Ligacion ang pangangaipo para man sa mga heavy equipment ninhuli tayo ni parte kan pinagapod na social basic services kan Siyudad Canaga. Alaga diyan, binabaliwala sana kan opisina kan alkalde. Dagdag man ni Il Camil na sa pag-aablada kan pag-uswag kan naga, dapat repasun ang mga pangangaipuan kan syudad nin mga heavy equipments na dai natatawan prioridad asin dai nakakasabay sa pag-uswag kan Siyudad Canaga. Dawa na subuot, dai pa kay puan ngunyan ang mga ni hilingon man subuot ang pangangaipo kani sa maabot na mga aldaw. Nain mo yan, Mayor. Sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, 12,000 na mga kababaihan na biktima nin pang-aabuso tinawan ayuda kan DSWD. Boss Oka Isminda sa detalye. 2,000 na gayong mga kababaihan ana naging biktima ni pang-aabuso ang natabangan kan Department of Social Welfare and Development DSWD na konsaynan mga ini natipon kan 2021 hanggang 2023 na ang kadaklan sa butigdi mga biktima nin pang-abuso sa panahon kan pandemya. Ang ahinsya kan DSWD Social Welfare Officer Carol Noida ang kanakaaging aldaw pinaggibo ang ayuda sa media forum na ginibo sa News Press Center kan DSWD. Sigon Kinoida, ang mga biktima na nakaresibi ni na madalian na ayuda hali sa nasabitan ng ahensya kabilang digdi ang pagtaunin na PC social intervention, legal assistance asin ini na temporaryong iyaon sa kustodiya kan DSWD tangading masiguro ang sendang kaligtasan asin proteksyon. Apwera digdi padagos ang pagtaunin kan DSWD nin mga livelihood program asin pag-aadal tangani subot na matabangan na ang mga biktima na makabangon
asin magkaigwan ni na bagong pagkabuhay an publiko pinagirumdom ni Noida na mag-report sa saindang ahensya tangani sabot na matabangan ang mga siring na mga nagiging biktima kan pang-abuso sa 12,000 na mga biktima 15 digdi hali sa Bicol Region mantang an ibadigdi gikan sa probinsya nin Camarines Sur. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sa tao kan kadakula anda budget na piga aaprobaran kan City Hall sa masunod na taon na asin ini aabuto na sa 2 billion pesos kulang na maray anda pundo na ipinagtagama para sa Solid Waste Management Office. Iyan tangani man na ibakal kan mga kinakaipuan ng mga heavy equipments sa panahon na kinakaipuan ang mga ni an SWMO. Dakulang pundo ang kinakaipuan para sa dugang na mga kagamitan kan opisina kan local government unit sa Laog Naga. Dai sigurado ko na ini dadagdagan asin tatawanan paninda duro dakulang pundo para sa taon kayang 2025 egwasa na ni na tinagamang prosopesto na 88,321,687 pesos ang pundo na pwedeng itao sa Solid Waste Management Office sa SWMO. Alagad kulang subot ini siguna sa SWMO ninulita kinakaipuan naman ninda na magbakal nin mga panibagong darakulang mga heavy equipments ninulitan naging leksyon na subuot sa opisina ang nangyari kanda Bagyong Christine kung sain kulang na marayan sa indang mga heavy equipments. Sering banda naghagad mada ni na madagdagan ang pundukan na SWMO para man sa general services sa dugang na sweldo kan mga tauhan kan na mga ini. Tamayo subuot nakukuha ng mga overtime pay anasambita nga mga empleyado kan SWMO na nagahakbot nin mga basura maski ngani lampas na sinda sa oras asin nakakaabot na sinda sa oras nin 10 oras sa pagtrabaho mayo nin tinatao na overtime pay. Ang lokal na gobyerno kan Naga dapat sa mga empleyado kan gobyerno 8 oras na an sa indang trabaho. Ang kagadan ngunyan kan SWMO na mga heavy equipments iyo an apat na bagong dump trucks, payloader asin man na excavator na sangunyan mayong payloader ang SWMO saro sana ang excavator kani nakadistino pa duman sa landfill asin 5 taon nang pinagagamit aranina ang buhay na magkararaot siring man hurot man ka na opisina ninda na magkaigwakan pinagaapod na generator set ninulita mayo subuot nin generator set an landfill duman sa parte kan kararayan kun mayo subuot nin kuryente entero man na mayo nin trabaho asin mayong nagigibo anda mga paraakot nin basura sangunya na pigdadangog pa sana ini kan lokal na gobyerno kan na syudad kan na Naga asin mayo pa nin kasyertuan kun ini itataw ang dugang na mga kaagadan ni Engineer Joel Martin. Iba pa niya itong detalyes kan mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado lokal, diselting asin manda diklaging kan mga kanal ginibuduman sa Pasakaw del Norte. Pike grabe to sa detalye. Bilang parte kana pag-utob sa kasuguan kana provincial government sa paagi kang memo ni Governor Luigi Villacarte na baging alerto ang mga banuan asin mga barangay sa probinsya ni Camarines Sur sa mga pag-uran asin man na mga posible nga pagbaha sigon sa pag-asa Darakan Intertropical Convergence Zone waging kana amihan ang barangay local government unit kana Santa Rosa del Norte sa banuan kana Pasakaw Camarines Sur ang tulos nagkondusir ni mga pag-deselting asin man declogging sa mga kanal o mga kali
sa mga zona sa indang barangay. Ang Santa Rosa del Norte ang nasa sentro poblasyon kana banwaan ni Pasakaw Camarines Sur asin pagkaminsan ang nakakamati ang ibang mga harababang lugar sa indang mga zona nin mga pagbabaha. In kaso nagkakaiguan nin mga makakusog na pagbagunas kanuran inuli kani tinagmarhay ni punong barangay Ian Christopher de la Rosa na tulos na magkondusir ni natisalting asinman diklaging katawang ang sangguniang barangay asinman ang mga appointed officials kan sa indang barangay tangani ng relinigon haralion ang mga basura na mga pwedeng magbaras sa indang mga kanal yan tanganing malikayan ang mga pagbabaha ni Bapang Barangay Argan Santa Rosa del Sur sa pamamayon ni punong barangay Talitay ko ang nakondusir naman ni mga paglinig diklaging asinman disalting sa mga kanal yan tanganing kung magkaigwa man ni mga paguran dahil magkaigwa ni mga pagbabaha sakop kan sa indang barangay. Para sa serbisyo publiko si Mike Grabito sa Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa paagi kan ICLIP o Enhanced Comprehensive Local Integration Program, tinatawan ng pagkakataon ang mga rebelde o NPA na magbalik loob sa lado kan gobyerno asin makapagbagong buhay. Inima na anda nangangatamanda sa mga dating mga rebelde. Yan para sinda ana matabangan sa paagiman kan pinagapod na livelihood assistance para sinda magkaigwanin hanap buhay padagos man ana pagresibininda nin mga impormasyon sa grupo kan mga rebelde na minapaabot nin notisya sa kamauutan na magsurrender na sa lado kanda gobyerno o yan parte kan mga pahayag na yan ni Direktor Police Brigadier General Andrew Dizon kan PNP Bicol. Saan ICLIP po enhance sa comprehensive local integration program na bahagi kan ILCAP. Saro po iyan sa mga ahensya na papangataman sa mga rebelde na mga tugang tang nagrebelde na tatawan ki oportunidad makabalik sa kahiwasan sa legal na gobyerno tanganing magkaigo sila kay hanap buhay maging normal girare po ang buhay. So padagos po Sir Jonel ang pagresibita nagsusurrender so mga iba at maski nga may mga warrant of arrest titaw ninda sa nila sa gobyerno tamuyan ninda nga mamuhay na sa matanaw sa atin sa legal na paagi. Mientras tanto, naugma si Police Brigadier General Andrew Dizon na ulit dakula ng mga rebelding unyanda na mga miyembros kanda New People's Army NPA sa Kabikulan an padagos na minasinod sa pangapudan kan gobyerno sa balik loob programa sa pagsurrender kan sa inda mga sadiri asin mada mga armas. Habo naman kaya subuot kan mga rebelde na ang natatada pang panahon sa ibabaw kan kinaban kan sa indang buhay anda gamito na sa naman sa matuninong na paagi, legal asin patas na pamumuhay. Uya pa si Direktor Police Brigadier General Andrew Dizon kan PNP Bicol. Totoo po yan, Sir Jonel, nasa record ta po yan. Sa naugmangani kita, Sir, abo naman ninda ki may masayang na buhay. Nguyan nindang, so, natatada pa na panahon sa ibabaw ka na kinabaan. Ganito na sa matuninong, sa legal, asin sa patas. Bako man na kaila sa gabos baga, Sir, na nagpukuasin na ki sintimo sa lima na sa pinagalang kan iba. Napaka-unfair man po sa mga pobretang paraumang. So, may saday na tindahan, may saday na negosyo sa rayong barangay, sa Hagadan. So, sa inyo man po ito, babawion so puhunan niya duman. Erak man kaya mas maray po ang naglalaban ki parehat digdi sa ibabaw kan mundo, Sir, ta aramang kan mahal na Diyos ang sa tuyang pangangaipo ang mga bayong bagangani, Sir, na sigisan ang layap dahil nagugutom dahil papabayaan kan mahal na Diyos. Kita po pa kaya na may isip, kita po kaya na may paagi, may rational being na makakuha kita kipagkaon sa oral daw tang pangangaipo, Sir.
Artiyan kan mga pahayag ni Police Brigadier General Andrew Dizon kan PNP Bicol. Mientras tanto, sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nagdadakol ang mga investor o mga negosyo ana nagdudulog ngunyan sa lokal na gobyerno o LGU dyan sa Banwaan kan Kabusaw, Camarines Sur. Iti parmada magbugtakan sa indang mga negosyo, nahiling kan mga negosyante na igwanin dakulang oportunidad na magtaluboan sa indang mga negosyo sa sinambit ng Banwaan, urog na salado kan na aquaculture, asin man sa lado kan agrikultura, ninulita ana Kabusaw saro sa mga lugar na dakul nin mga dagat asin na piguuma asin na araniman na subuot sa kadagatan. Uli kani naglalaom ang parte kan na local government unit LGU Kabusaw na pag-abot kan taon magiging progresibo ang nasambit na mga negosyo na ibubugtak sa saindang mga lugar. Sa ibong nalado, padagos man ang pag-ingkaminar kan lokal na gobyerno sa mga negosyante na magbugtakan sa indang mga negosyo sa Banwaan kan Kabusaw, Camarines Sur. Uya si Vice Mayor John Aguilar kan Kabusaw. Magiging successful din po ang mga negosyante ini. Dakol na pong mga investor na nagpapamati na magkaugwang mga negosyo dito sa Banwaan kan Kabusaw. Inaasahan ni nagpupuo na pong luway-luway ang mga investor na mag-invest dito sa Banwaan ng Kabusaw. Kaya po si mga investor po, welcome po kamo sa Kabusaw. Mientras tanto, ang Team 1 Kabusaw padagos sa pagdulnin serbisyo sa tao dahil nagpapabaya ang grupo kan Team 1 Kabusaw para digdi maitao o maideliver ang tabang asin serbisyo sa mga taga-Banwaan kan Kabusaw, Camarines Sur. Ini namamati subuot kan mga constituentes na perming yaon ang presensya kan grupo kan Team 1. Dakula man ang pasasalamat kan LGU na kung said sararo ngunyan ang mga taga dyan sa Banwaan kan Kabusaw ang dating sulusulong kapitan na kontra sa grupo ngunyan nag-iba na sa grupo asin ngunyan sanggatos porsyento na kan mga kapitan sa Banwaan kan Kabusaw and kaiba na kan Team 1 Kabusaw. Uya pa si Vice Mayor John Aguilar. Basta po, secured man po ang Kabusaw dahil nagpapabayaan Team 1. Kamso, Team 1 ka po. Permi po dahil mapabaya. Basta mati na kang mga tao na yaong kami permi sa inda. Asin sinda po, namamati niya din, yaong na din sa mo. Kaya po, dako ang pasalamat ni na sararoan taga. Opo, sa malangani po, ang grupo may, ang sarong punong barangay po nga ni, na maski bako sa Team 1, nag-pledge na siya na maibasa sa Team 1 dahil siguro nahihiling niya ang Team 1 talaga sararo. Eh, pasalamat ka po kita naman sa sarong punong barangay na halos 100% na po kita as of now. Na mamati niya po garo na kita man dahil sinda pinapabayaan kaya naglipat na po sa to. Kaya nagtutubod ako na ang maabot ang oras ang Kabusaw solid Team 1 Kabusaw, Team 1 Kamso. Murogos po, yan ang kagayonan na nahihiling na po ngunyan. Dahil na nagpapabarayaan, igabos na nagpa-participate, president asin ang mga opisyal kang barangay, opisyal kang munisipyo. Kaya dakulang pasalamat niyo po. Si Vice Mayor John Aguilar kan Banwaan kan Kabusaw, Camarines Sur. Mientras tanto, sa pagbubukas sa Kanda Dialysis Center na pinagpatindog kanda lokal na gobyerno kanda probinsya ng Camarines Sur sa paagi ni Gobernador Luigi Villafuerte asin man Congressman Elry Villafuerte kanda probinsya kan Camarines Sur duman sa Banwaan kan Sipukot. Nakatalaan naman ngunyan nahagadon kan sanggunian panlalawigan sa liderato kan gobyerno probinsyal na kung pwede ang mga district hospital gibu na lang ng mga specialty hospital arog kanda dyan sa parte mismo kan Banwaan kan Ragay District Hospital, ang Sipukot Hospital, yan
mag-concentrate na sana sa mga specialty hospital arog kan dialysis hospital na pinaggipagibo kanda mag-amang Villa Puertia dyan sa Sipukot, Camarines Sur na kung sain maoperar na sa maabot na simana asin Iguana Tulos nin inisyal na si tintang mga pasyente ang nakatalaan na digdi magpadialysis asin nasa listahan na uya ang parte kan mga pahayag ni Bukal Warren Sr. sa leadership, kasuggest ni leadership ng province kung pwede ini mga district hospital. Sa igo naman baga ang mga mobile clinic, igo bagat ang mga itong backpackers na duduman na sa mga banuan. Inikot ang mga hospital sa kalagay district hospitals. Ibo na lang mga specialty hospitals. After yung Sipokot District Hospital, concentrate na dyan. Para mo sa mga dialysis center, kung ano man na pwedeng mga specialty hospital na lang. Tara mo, ini yung mga public health na ni may kalintura, dadaron mo. So, kaya na yung munisipyo. Mga clinic. Saraw dapat hindi sa mga munisipyo. Araw kan Saragay District po, Saragay, ang munisipyo kang Ragay, igwa ning pagpaaki baga, yung birthing, igwa baga ang Ragay, duman. Kaya nag-aaragawan pa, madamang ka Saragay District Hospital, o sa yung mapaaki. Pwede concentrate na lang sila dyan, and then ang province, specialty hospital, araw ka ini, mga bagay na hindi yung dialysis center na ini, ang nangyayari pati baga, kadakol kayo may mga nahirakan ako kuminsa may narami, nagadtabang. Ang saro dyan, kung nagadara mo sa naga, ipamasahid niya, kung 3 times a week. Ang edad pati kuminsa na nakakaulay ko, 7 years old. Makira ako. May 7 years old. Grabe, ano? Igong may edad na, igong mga aki. Makirak ng mga aki. Marining nalakdang ang provincial government na mag-lag na kaya, mga ari kayo. Iyo po. So, Partiyan kan mga pahayag ni Bukal Warren Sr. kan First District Camarines Sur. Mga tugang iyan ang mga barata alas 7. Sa pangarangkan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot ng mga barata, yaon dyan sa Engineering Department, kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pavis, si Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Jonel Cuba, mabalos kan sa pong pagantabay. Salamat po, mapasatuya pulugod, an biyaya patin, an bendisyon kan mala Diyos. Basta barata, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.